naman natakbo ng vapor na ito. Ay nako! At yung mga nagdaraan ng mga balsa, kasko, at bangka, at mga inyong nagsisipaligot, nagsisilaba, nakakasira sa ganda ng ating kalikasan. Bibilis sana ang takbo ng vapor na ito kung walang mga inyo sa ilog, at saan mang sulok ng daigdig. Ang katalino ng mga scientista nais kong bigyan ng pagpapahalaga. Dahil kapag wala ng ekspertong scientist, wala ng pag-unlad. Kaya dapat ito yung pag-aakalan ng mga tao dito. Magtigil ka, Bensay. Karanasan ang kailangan upang mapaganda ang ilog Pasig. Hindi na kailangan mag-aral ng siyensya. Hindi. Matalinang pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isipin na malaking suliranin ng ang mabuhangin at liku-likong ilog Pasig. Mga simpleng problema ay nangangailangan ng simpleng logika. Dapat lang magukay ng malalim na kanal mula sa bungangan ng ilog Pasig hanggang sa labasan sa Maynila. Kung gayoy, tiyak kong makapadali ang ating paglalakbay. Ngunit, saan kukuha ng pambabayad ang mga manggagawa? Walang magugol dahil lahat ay mapipilitan magtrabaho. Bata man o matanda. Walang magandang ipagbubunga yan, kundi kaguluhan. Nagalsa? Ang mga nakabilanggo ba ng mga Hudyo ay nagalsa? Ngunit, hindi taga-Ehipto ni Hudyo ang iyong kaharap. At ang mga Pilipino ay hindi ni minsan naghimagsik. Ang panahon tinutukoy mo ay nakalipas na. Hindi na muli maghihimagsik ang bansang ito. Indyong Ingles. Kamusta na sa Kapitan Tiago? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Mabuti naman. Tungkol naman sa Akademya ng Wikang Kastila. Natitiyak kong hindi niyo iyan maisa sa kasiparan. Nagkakamali po kayo. Kung hindi ngayon ay bukas pa namin matatanggap ang paintulot. Si Padre Rene ang aming pinangakuan ay tutulungan kami sa Kapitan General. Saan naman kayo kukuha ng pera? Nag-ambag-ambag na po ang mga estudyante at mga profesor. Kilala niyo po ba si Mga Raig? Bukas palad niyang inalok ang kanyang bahay upang gawing paaralan. Sana'y magtagumpay kayo. Kayuhan ko muna kayo at aakyat pa ako sa itaas. Ano nga pala ang sabi ng iyong ama ko kay Paulita? Pinaalalahanan niyo ako sa pagkilatis na ayaw mapapangasawa. Ngunit, pinuri ko sa kanya si Paulita. Lahat na ata ng ay nasa kanya. Oo nga, maganda na, mayaman pa, kaya lang... Ano? Oo, huwag kang mabahan. Gusto ko lamang sabihin ay kaya lang kasi lagi niyang kasama yung napakasungit niyang tiya. Kumusta, Sr. Basilio? Kami paalis na at magbabakasyon. Kasi yun naman itong kasama mo. Isang kababayan? Hindi po, ngunit maglalapit lamang ang aming bayan. Siya nga po pala si Sagana Don Simon. Kumusta naman ang iyong lalawigan? Balita ko, may hirap ang iyong bayan. Kaya naman hindi nakakabili ng mga alahas. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Tingnan tayo! Ako ang kaya. Kaya nga po ngunit matinagigyan. Hindi umiinom? Ay, ipadre ka mo na nakakasama. Ang puro tubig lang. Puro tubig lang sana ang inom ni Padre sa mga kapagsak na nakatipid dito ng maraming pera. Tulad ng alcohol, matabang na tuloy ay nakakamatay ng apoy. Kapag ito'y nagalit, ito'y nakakamatay at nakakawasak. Kapag ito'y pinainit, ito'y nagiging singaw, handa sumunod. Bueno, mauna na ako. At itutuloy ko pa ang pag-inom ng serbesa. Hindi ko pa alam na siya ang tagapayan ng nila. Talaga? Sino hindi ko namamalaya? Ama, may dumating na pong sulat galing kay Basilio. Oo. Ito nga pala. Ano kayang pakiramdam na makapag-aral sa Maynila tulad ni Basilio? Ama, no? Huwag ka mag-alala, anak. Sa isang taon ay makapag-aral ka rin sa Maynila at makapag-bihis mo katulad ng mga babae roon. Talaga, Ama? Salamat! Sige, babasahin ko muna itong sulat. Sige, anak. Oh, anong problema, anak? Ang mga praile, ama. Pinaasan na naman nila ang renta sa pinagsasaka kong lupa. Magpigil ka. Higit na mas malaki ang iyong magagastos kung lalabanan mo ang hinaharap nilang kaso. Bayaran mo na lang ang hinihingi nilang renta. Ngunit, ama, sila yung umaabuso na. Magpaumanhin ka, anak. Ipagpalagay mo na lamang na ang iyong pera ay nahulog sa tubig at sinakmal na malaking buhaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Hindi ko kaya makuha nila ang aking lupa, ama. Hindi, wala sinumandayang na makakuha ng aking lupa, sinaka. Binungkal, pinamnan, sinaka, at pinagyaman ko ang lupang ito. Oh, ano na ngayon ang iyong plano, anak? Dadalhin ko ito sa hukuman, ama. Ipinaalala ko lang sa'yo, anak, na kung sino man ang mananalo sa korte ay nahuhubaran.
pagkat ang nasasakdal ay naipagbibili ang lahat ng kasangkapan, pati na ang kauli-hulihang kasuotan. Ubad tayong pinanganak, Ibay. Kaya ubad rin tayo mamamatay. O, anong kailangan mo? Sinusundo ko po ang anak niyo si Tano para magsilbi sa depensang militar. Alam ko namang tanging si Huli lamang ang mahalaga sa bahay na ito. Sumama ka ng matiwasay sa akin kung gusto mo pang mabuhay. Para saan? Basta. Kamusta na, Ina? Tagal-tagal na rin po, ah. 13 taon na rin po pala ang nakalilipas. Pero sariwa pa rin sa akin ng lahat. Dito sa isip ko. Matagal na po. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin at naaalala ang sakit na dulot na nakaraan. Nay, huwag niyo po kaming iwan. Nangako kayo sa amin na alagaan niyo kami habang buhay, di ba? Patawad, anak. Patawad kung hindi ko naibigay sa inyo ang marangyang buhay na ninanais niyo noon pa man. Yun ay wala na po sa amin, Christine, kung kayo mamaalam, Inay. Wala na po ang kapatid ko, kaya ayoko sana matulad ka sa kanya. Naman kita, anak. Patawad. Inay? Inay? Hindi maaari, tulong! Inay, tulungan niyo ako. Inay, gumising ka. Tulungan mo kung sino ginabangkay ng iyong ina. At ang aking kaibigan. At ano naman ang iyong gagawin pagkatapos ito? Hindi ko po alam. Anton, may ginto roon. Sa'yo na. Mag-aral ka. Iyong-iyo na. Si Ginoong Simon, pero anong ginagawa niya dito? May tulong po ba ako sa inyo, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung naalala niyo pa, sa mismong lugar din ito tayo dati nagkita. Mga 13 taon na nakakaraan. Kayo po ang nag-iisang nagbibigay sa akin ng pakikiramay. At sa palagay mo sino ako? Kayo po, Sixostomo Ibarra. Sa pagkakaalam na lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mo'y kapahamak. Hindi mo ba naisip dahil dito ay maaari ka masawi sa aking mga kamay? Pagkakatuklas mo ito sa aking lihim ay isang malaking panta sa akin. Ang maaaring pagkabuhay ng gito ang isira sa plano ko. Sa plano kong paghiganti. Sa plano kong mataril ko na pinagandaan. Kung kayo nagkamali pala ako ng pagkakilala sa inyo. Ito ang ako'y naparito. May 13 taon na nakakaraan upang takilain ng isang kaibigan na inalaan ng kanyang buhay para paglaban ng karapatan ng Pilipino laban sa mapangapi. Ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanya na simulan. Hindi ko akalain na ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, walang ibang ginawa kundi sumunod. Sumunod! Magpaalipin! Hindi pinakikinggan! Hindi, Ginoong Simon. Kundi dahil sa pag-aaral ng kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito, ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Isang pagkakamali! Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanin pa natin ito. Tinatago lamang niya ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang inyong iniisip. Hahayaan kita mabuhay, Basilio. Kahit na alam kong mataya rito ay kasakatuparan na aking mga plano. Hayaan kita mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabayin natin ang sakatuparan na aking mga plano. Labas mo pang api. Salamat sa pagtitiwala. Ngunit ako man may pangarap din. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko maging isang ganap na doktor. Ito ang tamang lugar para makipag-usap ng ganito. Sige, sumama ka sa akin. At ang iyong papala ko ikay makapagtapos ng pagkadoktor.
May kita bang malayang yung bayan? May kita bang masaya ang mga tao? At ano? Yun na lang bang hahayaan na ang iyong ina at kapatid na mabulok sila ng lupa? Aba, tinatapak-tapakan na siya mismo pamatay sa kanila. Ano ang gusto niyo gawin ko, Ginoong Simon? Hindi maaaring hukain ko ang aking ina at iharap sa hukuman ng kanyang bangkay. Tapos magturo-turo ng kung sino-sinong Kastila. Ano? Gusto mo lang aking tulong? Ginoong Simon, magaba man ng hatol ang hukuman ay wala na sila magagawa. Di na rin naman nila mababalik ang buhay ng aking ina at ng aking kapatid. Wala na rin mangyayari kapag ako'y naghiganti pa. Lumalalim na ang gabi. Bumalik ka na sa inyo. Basilio, hindi ko inihilin na itago mo ang aking sikreto. Dahil kahit hiyag mo ito, tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. Basilio. Gayun pa man, sakali magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang aking bahay sa may eskolta. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na! Mamatay ang mahihina. Tira ang malalakas. Kaunting tiis na lang. Makakamit ko na ang tagumpay. Kaunting tiis na lang! Kailangan mo ba talaga magpaalila kay Hermana Pencha? Wala nang ibang paraan, Ingkong. Kahit lumusot sa butas ng karayom ay gagawin ko. Kung yun lamang ang tanging paraan upang mailigtas ko si Ama sa kamay ng mga tulisan. Pero may iba pa siguro. Naisad na ako na po ang lahat ng aking mga alahas. Pero na lamang sa agnos na bigay ni Basilio. Kaso kulang pa rin. Wala nang ibang paraan kundi ito. Lumalalim na ang gabi, Ingkong. Matulog na po kayo. Ang gaganda! Dati pagmamayari ng kwitas na yan ay si Cleopatra na nagmula sa piramide. Ang mga tabing singsing naman ay gawa sa mistisa na dati pagmamayari ng mga senador ng Roma. Yan po siguro ang mga singsing na ipinadala ni Hannibal matapos magkagera sa Cana. Nagdala rin ako ng mamahaling hikaw na dati pagmamayari ng mga babae sa Roma. Bumibili po ba kayo ng mga lumang hiyas? Opo. Kayo po ba Kabesan Tales? May naitago po ba kayong mga alas? Di pagbili niyo lahat ng anak ko, kanyang lahat ng alas. Ang mga tala na lang po ay lala pong alaga. Teka ka, Santales, nasaan po ang lakit ni Maria Clara? Lakad ni Maria Clara? Isang magandang lakit na may mga diamante at esmeralda. At yun po ang suot ng aking matalik na kaibigan bago siya pumasok sa monasteryo. Ah, oo. Teka, wait. Maganda. Magkano akong bilhin? Mga 500 piso. Mga 5,000. Kung ako ang masusunod, hindi ko pagbibili ang lakit na iyan. Itatago ko na lamang yan para maging relikya. Sapagkat ipinagpapalagay ng lahat na si Maria Clara ay mamamatay na santa. Siguro yan ang dahilan kung bakit mas pinili ni Huli kung maging alipin. Ipapayagan ninyo ako. Hingin ko man ang permiso na anak ko.
Patawarin niyo po ako sa kapangasahang ginawa ko. Ipinalit ko sa inyong revolver ang lakat na pinag-initihan ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako sasama sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayo mag-ingat. Ikalulungkot ko magkita tayo muli sapagkat nakatitiyak kayang huli namin kayo at patutubos sa mga ampresya tulad ng pagbibenta sa mga alahas ninyo. Pagbaba ninyo sa hagdanan ng bahay ko, makasiguro kayo hindi na ninyo ako may tutunan ng isang kaibigan ko di isang kaari. Tagpo ako na rin ang taong hinahanap ko. Talagang napakabait sa akin ng tadhana. Sinuswerte talaga ako. Anong pakay mo? Humihingi po ng tulong ang mga kabataan na makapagpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Anong palagay ninyo? Makatarungan po ang kahilingan. May mga bagay na dapat isaisip bukod sa hindi napapanahon ang kahilingan. May sa pantaka akong sa mga layunin ng mga kabataan. Kaya isang tahimik buga, Alsa. Isang paghimagsik ng sandata ay papel. Ang kahilingan ay pinamumunuan ng ilang kabataan na pamang kilala sa pagkamakabago. Si Sagani na pamangkin ni Padre Florentino at isang kabataan ng ngalang Makakain. Isang binata na paganda ng ugali at nakakadagod. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mayaman at umululuhog na kondesa na inyong tingnan. Isa pang nag-aaral ng medisina, si Basilio. Gayon pala, itala ang pangalan niyan. Ngunit General, hanggang ngayon wala pa tayong sumbong laban sa mga binata na yun. Sa tama ang kanilang kahilingan kaya dapat natin silang payagan. Ngunit ang mga Indio ay hindi nararapat na matuto ng Kastila. Nararapat na tayong unang matuwa sa tagumpay ng mga mag-aaral. Ang bayan ay mahina pa at mangmang sa ngayon, ngunit bukas ay iba na. Mga Ginoo, ipagpaliban na lang natin bukas ng talakayan. Gusto ko nang magalmusal. Kamahalan, ang anak ni Nakabesang Tayos nagbalik. Hinihiling na palayan ng kanyang lolo kapalit ng kanyang ama. O siya, padalan mo ang Gwardiya Sibil at siya'y palayain. Aba, wait naman, nakatulog ka na nga, hindi ka pa nga natatawag. Lahat ng ibabaw na pinakinis na inilaan upang buwa sa pamamagitan ng tilamsik ng liwanag ng mga larawang na sa tapat ng nasabing ibabaw na pinakinis. Ang mga bagay-bagay na bumubuo sa mga ibabaw na pinakinis ay nakahati sa mga salaming metal at salaming kristal. Bibigyan kaya kita ng isang pinutol na kahoy, sabihin na natin, isang kamago na pinais na mabuti at pinahina ng barnis, o ng isang marmol na pininturahan ng itim, pinakinis din, o isang azabache na pinasisinagan ng mga larawan ng mga bagay-bagay sa ating paligid. Paano mayuri ang mga salamin na banggit? Ang salamin ay kasama ng salamin kahoy. Ang salamin ay kasama ng salamin kahoy. O sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ikaw, balikan na nga sa klase, nagingay ka pa. Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mo sabihin ng iba. Anong pangalan mo? Klasido po. Klasido Penitente. 15 araw na pala ang liban mo. Isa pa at magbabakasyon ka na. Ano? Ngunit 4 na araw pala ang liban. Tuwing nilibang ka ng isang araw, 5 katumbas. Lumiban ka pa ng isa, ay lalabag ka na. Mamarkahan kita ng isang buwit dahil di mo alam ang leksyon ngayon. Kung lalagyan ninyo ang buhit ang aking pangalan dahil sa hindi pagkakaalam ng aking leksyon, ay dapat kong tanggalin ninyo ang buhit na hindi ko pagdalo sa klase ngayon. At bakit? Hindi ko po maisip kung paano ang wala rito ay makapag-uulat ng leksyon. Hindi mo ba alam na ang isa ay maaaring magsabay na magkulang sa iyong pagpasok at sa hindi pagkakalam ng leksyon? Di yata't ang iyong pagliban ay nangangahulugan ng karunungan. Ano ang mga ikakakapilan mo dyan, Piloto Castro? Tama na, Padre. Ilagay na ninyo ang lahat ng X na gusto nyo, pero wala kayong karapatang tapak-tapak ng aking pagkatao. Diyan na kayo, matalino at makatarungang profesor. Sa inyo na ang klase nyo, sa akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino. Pinausap ako ni Padre Irene at sinabi niya sa akin ang nangyari sa Los Baños. Putol daw ang lahat.
Ngunit hinayaan ng kataas-taasang lupon na primaryang paaralan ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang sabi ko kay Padre Rene. Ngunit si Don Custodio, isang kasanggunin ng lupon ang magdesisyon. Ngunit kung hindi po sumang-ayon si Don Custodio? Sinabi ko na rin yan kay Padre Rene. Sinagot niya ako na malayo na rin ang ating narating. Kung papapayag natin si Don Custodio sa ating panig, ay makakamit natin ang tagumpay. Sa papaanong paraan? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Rene. Ang chick na si Quiroga. Ang mananayo na si Pepay. May isa pang paraan. Maaari nating lapitan si Ginoong Pasta. Ang abogadong hinihingan ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amahin. Ngunit, paano natin siya malalapitan upang tulungan niya tayo na paboran tayo ni Don Custodio? Hindi ba't si Ginoong Pasta may kalaguyong isang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka na nga maarte. Di mo alam ang kaligayahan magagawa noon. Kilala kong babae, si Matea. Pag mga Ginoo, gumamit muna tayo ng mabuting paraan. Ako ang kakausap kay Ginoong Pasta. Kung tayo hindi magtatagumpay, tsaka na tayo gumamit ng ibang paraan. Kaya pala. Maupo ka. Kumusta ang iyong amay? Maayos naman ho ang kanyang kalagayan. Ganun ba? Ito ako para makapag-usap sa inyo na pumanig sa amin. Naniniwala ko kasi ang mga kabataan na labis na mahal ang ating bayan. Kung kaya, nais namin humingi ng tulong upang mapakiling sa amin si Don Custodio. Ayaw kong makialam sa ganyang usapan. Oo nga, mahal ko ang lupang sinilangan at tagahalagang pag-unlad. Ngunit hindi maaari sumulo ng basta-basta. Masela ng aking kalagayan at maraming hari-harian, kaya kailangan ko ng iba yung pag-iingat. Ngunit, kahit napakaunti lamang po ng nalalaman ko sa mga batas at pagpapasya sa ating bayan, ipinagpapalagay ko, hindi naman ho nakakasama ang pakikiisa sa mga adhikain ng pamahalaan at maalinsunod ito ng mabuti. Iisa lamang po ang aming mga hangarin, ngunit nagkakaiba lamang po sa pamamaraan. Hangahangang kasagutan, ngunit hindi niyo pa rin ako mapapapayag. Binata, isang tabi mo lang ang akbangin na yan, sapagkat yan ay sadyang mapanganib. Ang may papayo ko ay hayaan mo lang ang pamahalaan ng gumawa. Kung gayoy, mauna na po ako. Kaawa-awang binata. Ako man rin ay nagkaroon ng ganong kaisipan, pero kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Nasaan ang 7,000 piso na iyong inutang? Wala akong pera. Empleyado, opisyal, tenyente, sundalo, lahat sila utang akin pero wala bayad. Hindi akin alam paano bayad utang. Tulong ka kay Quiroga. Ngayon ko pa naman kailangan ng salapi. Pero dahil sa kaibigan kita, siguro babaan natin ang presyo. Mga 7,000 piso. Kayo yung papasok ng aduana ng iyong nais. Karton ng lampara, bakal, at baril ng mga kura. Ano? Okay ba? Payag ako. Basta kita pela. Pero delikado kontrabando. Baka kung tayo sundalo. Huwag kang maingay. Mamayang gabi may darating na ilang mga karton ng mga baril. Gusto kong tulungan mo kung ilagay iyon sa iyong bodega. Si Quiroga. Meron akong balil. Pero pag hawak ko, pikit ko aking mata. Ano? Ayaw mo? Madali lang naman ako kausap. Bayaran mo ang iyong utang. Sige. Ako hindi natakot. Tulong na si Quiroga sa kaibigan. Pero ikaw ingat. Huwag damay Quiroga ha. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo.
Kumusta si Kapitan Tiago? Mahina na ang puso. Wala nang ganang kumain. Tuluyan na kumalat ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas. Habang tumatagal, lalong humihina. Napansin ko yata hindi mo binabasa ang aklat na binigay ko sa iyo. Wala ka pagmamahal sa iyong bayan! Wag na! Sa loob na isang oras, magsisimula ang himagsikan. At kinabukasan ay wala nang bukas na universidad. Wala nang mag-aaral at magpapahirap. Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Nakamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng iyong kalaban o sa panig ng iyong bayan. Hindi ko alam. Magpasya ka. Pero, anong gagawin ko? Pumunuan niyo ang isang pangkat na sasalakayin ng kumbento ng Santa Clara. At doon lalabas sa isang taong maliban sa inyo. At ang Kapitan Tiagong ang nakakalam, si Maria Clara. Huli na kayo. Patay na si Maria Clara. Patay na! Hindi! Hindi totoo yan! Ika-anim na hapon nang siya ay mamatay. Paraon ako sa kumbento upang makibalita ng sabihin nila sa akin na lahat. Narito ang sulat ni Padre Salvi na pinadala ni Padre Irene. Yan din ang dahilan kung bakit naging nagtis ng tago. Namatay nang hindi man lamang kami nagkikita. Namatay nang hindi niya alam ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Namatay siya na nagtitiis. Nakakaawang tao. Labis siya naghirap. Nagtiis na napakatagal na panahon. Tapos, ito yung makuha ng ganti. Sadya nakakalungkot yung tadhara nilang dalawa. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa. Puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Ayaw nang balita sa pinapalam ko sa'yo, Sagani. Wala pa po akong balita sa inyong asawa. Ipaalam mo sa kanya na ipinapahal ko siya sa mga gwardiya sibil. Buhay man o patay ay kailangan ko siyang makita. Kailangan maghintay ng 10 taon bago makasal muli. At sino naman po ang maswerteng Ginoo? Sino pa? E di si Juanito! O bakit narilito ka? Bakit hindi mo sundan sa luneta ang mga nakahali ng mananayaw at mga nganta? Mga pranses na sobrang kay puti, sobra rin sa ganda. Teka, hindi ba't ikaw nagpatawag upang tayo magkita? Oo, ako na kung ako. Mabuti na matput nakarating kayo. Kagabi parang hindi nyo man lamang ako nakita. Tingin po ako ng tingin sa inyo, ngunit parang luluwanan yung mga mata sa kasusunod sa imbay ng mga katawan ng mga mananayaw sa tanghalan. Huwag mong ipasa sa akin ng sisi. At saka, wala akong nalalaman sa mga mananayaw na sinasabi mong yan. Gayon, ako pa ang may mali ngayon? Paulita, alam mo naman para sa iyo lamang ang aking mga mata. Ikaw lang ang nais nitong masdan at titigan. Lubos ang aking pagmamahal sa bayan bago pa lamang kita makilala. Ngayon, ang masasabi kong kulang ang ganda ng bayan kung wala ka. Pangarap! Sinabi ni Tia na lagi raw alipin ng bayang ito. Paano kung mabigaw kayo sa paglaban? Kung
magkakatotoo man iyon, ay matutuwa pa rin kami na may maghahanap sa aming mga bangkay. Sabay tuturo niyo ang aming puntod, sabay sabing, yan inilibing ang mga bayan at nagmahal sa aming kalayaan. Langit Paulita, langit ang aming madarama kung kayong mga nabubuhay ay nagpapahalaga. Ang kabayanihan ay lubos na mapapatunayan sa oras na inialay ang aming buhay para sa lupang sinilangan. Malasang sopas na ito. Ano ikangang tawag dito? Pansit lang, kakaiba ito sa sopas nating kinagisnan. Napakahirap namang tandaan. Sa ngalan ni Don Custodio ay binibigyan kita bilang proyekto ng mga sopas. Para kay Don Custodio, paano ka lang sopas? Si Padre Irene ang nagpang-Shanghai at tortang alimangon man ang para sa mga pakaile. Pansit gisado naman para sa bayan. Dahil tulad ng pansit ng mga check, tayo ang tumatangkilik, ngunit sila ang nakikinabang. Tulad ng pamahalaan natin ngayon. Hindi! Dapat ialay ang pansit kay Quiroga sa pinakamakamangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat ang Eminensya Negra kay Simon. Maghinay-hinay kayo mga kaibigan. Maaaring may mga nagmamasid sa kanila. At posible rin may mga nakikinig sa mga bunyi. Babaan niyo ang inyong mga team at mag-ingat sa mga salitang sasabihin. Alis lamang ako upang ilabas ang mga natitirang ulam. Nakita ko paboritong tawa ni Padre Sibayla. Agad itong umalis, lumapun ako, nakatitig ako sa kanya. May nagmamasid ka sa atin. Pagtapos ko pumunta ng ospital ay tungo naman ako kay Makaraig upang mangiram ng pera para sa mga panggastos ko sa nalalapit kong pagkatapos. Hindi yata kaibang kinukilos ng mga tao. Ginoo, alam mo na ba ang balitang pag-imagsik ng mga estudyante? Wala akong kinalaman at nalalaman sa iyo sinasabi. Nasako na ba ako? Hindi po. Uy, kaya hindi ako nakita sa pagkat kailangan pagkatayan sa pagkat. Buti na nga lang din ang malo. Pilitin mo yung lesson ng mga anak mo. Kasama mo ba sila sa mga pinitakan? Hindi. Subalit siyang tansya ng bitin ng tao. Ganun po ba? Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Ikaw din. Tuwa ka ba, Silvio? Wala na naman klase. Pahinga na naman tayo. Ako talaga ano nangyayari, dapat ko yung bahala. Dapat ikabahala? Wala naman. Papakulong na tayo lang. Ikinatutuwa mo ba yan? Apa? Kung walang klase, di ko dapat magsawa. Sige, una na ako. Araw ka naman kung ba't siya masaya. Teka, si Juanito ba yun? Si Juanito! Hindi sa kita. May natanong na sana ako sa mga pasyon na sinasabi nila. Wala akong kinalaman, Basilio. Tandaan mo yun. Teka, uminako ka. Mamagsa ka, no? Wala akong kinalaman sa mga mag-aaral. Isang kinalaman ako pagkabayan sila. Dessert niya ako, tandaan mo. Muntik nang dumanang ang dugo sa lansangan at mabuti at mapigilan ko ang kapitan. Oh, tila yung mutla ka ata. Kapitan Tiago, ayos ka lang ba? Si Basilio, may ibabalita ba kayo sa kanya? Ang iyong ampon. Di mo ba alam? Isa siya sa mga binatang nadakip. Ano? Bili na kayo, murang-mura lang. Ay, mga suki, bili na kayo. Magkano malunggay mo? 25 centimos lang. Inaresto ba talaga si Tadeo? Oo, at kababaril nga lamang sa kanya. Binaril? Inang yan! Paano na yung utang niya? Hinaan mo ang boses mo at baka maldamay kayo. Ako nga yung sinunog ang librong hiniram sa kanya. Totoo bang inaresto rin si Isagani? Bobong Isagani yan, hindi naman siya dinakip kung bakit pa kasi siya pumunta sa tanggapan ni Kapitan General at nagpresinta. Paano na si Paulita? Marami siyang tagahanga dyan, maring magdamdam siya ng bahagya, ngunit pagkatagal magpapakasal din siya sa isang Kastila.
ka nahuli. Napakalaki ng iyong pinagbago. Hindi man maganda ang aking pinagdadaanan, ngunit akin naman pong kinakaya. Sigurado ka bang kakayanin mo? Kung ako sa iyo lapit ko kay Padre Camora, tiyak na ikay kanyang tutulungan. Hindi iyon sumagi sa aking isipan, subalit nang inyong sabihin, tila ako'y napaisip. Naway gabayan ka ng Diyos sa iyong mga desisyon, Iha. Tao po! Pasok! Kaya makakarinig sa'yo, Binibini! Huwag kang matakot sa akin! Huli! Huli na kita! Huli! Kaya kung isang malaking handang yung handog ginagawa. Kanya sana ako ngunit wala naman akong malaking lugar upang pagdausan ng malaking pigig. Sayang naman pala. Isa na kayo na naman nakapili ng mga Kapitan Tiago at hindi sana ito napunta kay Don Timoteo Pelais na libre. At ngayon, ikakasal ang kanyang anak sa isang mayamang si Paulita Gomez. Ganun talaga. Yung mga taong maswerte. Kung sa bagay, buti na din at sunod ito ang kanyang pakakasalan kaysa sa isang hamak na sisagani. Magaling din mag-isip ang babae. Alam niyang hindi niya kaya ang buhay ng siya. Sino yan? Hindi. Hindi, bakit mo ko iniwan? Mahal ko. Nagpunta siya sa kumbento upang hingin ng pagpapalaya sa'yo. Ngunit, hindi namin akalain na yun ang magwawakas sa kanyang buhay. Hindi maaari. Pagbabayad ang siyang may kagagawa nito. Tuloy! Mga Samuel, naging isa akong masamang anak at kapatid. Nakalimutan kong walang awang pinaslang ang aking kapatid at ang aking inay pinahirapan. Pinapasahan ako ngayon ng Diyos. Ngayon, wala na akong maramdaman kundi galit at pagliganti. Kahit na may magsikan ay hindi ako nangialam. Sila'y nabigo at ako'y nakulong ng walang kasalanan. Iyan ang parusa sa akin. Narito ako sa labas ng dahil sa inyo. Ngayon, handa na ako. Handa ko na ipagtanggol ang bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil sa akin. Dahil sa bago-bago ang aking vision. Dahil umibig pa ako noon.
At ngayon patay na ang aking puso. Wala nang magagawa para matras pa. Pareho tayo ngayon. At sa tulong mo, makakamit ko ang tagumpay. Magasabog ako ng kamatayan sa gitna ng bango at rangya. At ikaw naman, gisingin mo ang kabataan sa gitna ng dugo. Para saan naman po ang lamparang yan? Hintayin mo. Dinamita? Oo, ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga kasawiang inimbak. Mga ginawa ng walang katwiran. At ito pang api. Bukas, makakarinig ang pagsabog ng Pilipinas. Makakarinig sila ng pagsabog. Mapaparusahan ng mga masama na hindi kayang maparusahan. Bukas ay magkakaroon ng handaan at ilalagay ang lampara nito sa gitna. Napakaniling na liwanag ang kanyang bibigay. Ngunit, panandalian lamang. Pagkatapos ng 20 minuto, wala ang ilaw. Pag ilaw ay sumitsa, sabog ang bomba. Kung gayon, hindi nyo na pala ako kailangan. Ginong Simon, buti naabutan kita. Ano nga po pa ang gagawin ko mamaya? Simple lang. Pagkarinig ng putok ay lalabas ng mga artilyero. At iba ang mga kinausap ko noon. Pupunta ang lahat sa kinaroroonan ni Cabeza Santales sa Santa Mesa. Sabay-sabay sugod na lahat. Magkakagulo at ang mamayan ay nanaisin na rin lumaban. Ikaw naman ang mamumuno sa iba. Daling na siya sa bahay ni Quiroga dahil nandoon ang baril at pulbura. Kami naman ni Cabeza Santales ay subukan kunin ang tulay. Pamatay ang may hina. Lahat ng hindi handa. Lahat? Pati ang mga unang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mestizo, Inchek, Kastilang Duwag. Kailangan magsimulang muli. Mula sa mga dugong dadanak ay isibol ang bagong lahi na hindi nagpapapi. Ngunit ano na lamang ang sabihin ng mundo na gagawin natin ito? Pupurihin tayo. Pupurihin tayo ng daigdig. Ano nga naman pala at pakialam? Bakit ko kailangan isipin kung pupurihin nila tayo o hindi? Bakit ko kailangang hingapin ang mundong kailanman hindi lumingap sa akin? Tama ka! Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan sa San Agustin mamaya ang alas 10 ng gabi. At sa alas 9, lumayo kayo sa daungan ng Analogit. Kung gayon, magkita na lamang tayo mamaya. Mabuhay ng bagong kasal! Mabuhay! Dami naman pala ang mamatay sa pagsabog magaganap. Kawawa naman sila. Ayun, kaya ilan na umalis sa pang di na mapahamak. Hindi. Ano naman kung mamatay sila? Hindi ko dapat sira yung tiwala niya. Siya ang naglibing sa aking ina at ang mga tao dyan pumatay. Sinubukan ko kalimutan ng lahat. Magpatawad, pero ang lahat ay may hangganan din. Sila dapat madamay. May na sa eskolta. Madali. Niligtas niya na ang kanyang sarili. Dapat na rin ako umalis. Ano ginagawa mo rito? Teka, Ani. Tara na, umalis na tayo. Bakit ka alis? Puntahan natin siya. Iba na siya bukas. Ibig ko siya makita. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Nasabog yun anumang oras ngayon. Kaya tara na. Ngunit, bukas ay iba na siya. Kawa ka ng Diyos. Nakasulat dito, Manet Isel Paris, Crisostomo iba. Isang biro lang yan! Hindi magandang biro, isang pagbabanta mula sa isang taong matagal nang namayapa. Si Ibarra ang nagsulat nito. Ito'y kanyang sulat kamay.
Tuluyan kasi yan, walang dapat ipangamba. Hindi kaya nais niya tayong patayin lahat? Padre Salvi, pakitaas na lamang ang mitsa. Saglit lamang. Magnanakaw! Titiis niyo ba ang paghirap, Senyor Simon? Titiis ko pa. Mawala rin lahat pagkaraan ng ilang sandali. Ano mga oras maaaring tumalab na ang lason sa aking katawan. Malapit na ako mamatay. Ano yung may tutulong ko sa iyo? Walang nalunas. Bago mag-alas 8 ay dadakpin na ako rito. Buhay man o patay. Ngunit hindi ako papayag na kurin nila akong buhay. Panginoon ko, kailangan mangyari ito. Huwag kayong matakot. Nangyari na. Lumalalim na ang gabi. Nais kong ilahad sa inyo ang aking lihim. Pero bago lahat, nais akong tanong sa inyo. Ano yun, Senyor Simon? Tanong mo, lilinawin ko. Totoo ba na may dakilang Diyos? Ang gumagabay sa isang katawan? May mga gamit pa akong ibibigay sa inyo, Senyor Simon. May morpina at may eternal. Huwag na. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon pa. Malapit na aking pamamaalam. Padre, tulungan niyo akong mamatay na walang dalang kasalanan. Patawarin ka ng Diyos, anak. Tandaan mong alam ni Bathala na may mga kainaan tayong umila sa atin pababa. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat na nangyari. Hindi nagtatagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya. Kung kaya'y... Anong kailangan kong gawin? Magtiis at gumawa, anak. Ganyang kalaki ang hinihingi ng Diyos sa tao. Magtiis at gumawa. Anong klaseng Diyos yan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating mga masasamang hilig. Maraming salamat po, Padre. Ngayon payapa na aking kalooban. Malibing ka nawa sa kailaliman ng lupa. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot sana ng Diyos na matuklasan ka. Samantala, dyan ka muna, hindi makakabaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Ang kayamanan ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang paghihiganti ang nadala sa akin sa sitwasyong ito. Lahat ng pang-aapi at panghuhusga na idinulot sa amin ng mga dayuhan ay nagbunga sa isang pangyayaring nakapagbabago sa takbo na aming mga buhay. Isang pangyayari na kailanman ay hindi malilimot at patuloy na magsisilbing gabay sa bawat isa. Ang mga dayuhan na walang ibang ginawa kung hindi kami na lahat ng hindi sa kanila kapangyarihan maging ang pinang bayan na naglugmok sa amin lahat.
ang galit na aking kinikimkim sa loob ng 13 taon na nagtulak sa akin upang maghiganti. Ngunit ang balak kong ito ay hindi nagbunga ng maganda, bagkus ay lalo nitong ginulo ang aming mga bayan. Hindi kailanman magiging solusyon ang paghiganti. Ito ay labag sa utos ng Bathala na siyang gumawa sa atin. Ang mga masamang pangyayari sa buhay ko'y dulot rin ng aking mga masamang gawain. Kaya't ito ako ngayon na bigyan ng pagkakataon na itama ang aking pagkakamali sa mga taong nadamay sa aking kapabayaan, lalo-lalo na sa aking minamahal. Ngunit ang mga inyo di dalalapan yung Yes, camera. Hanggang doon na lang. Hindi ka makakita. Action! Ang katalino ng mga scientista na ispagbigay ng pagpapakalaga. Dahil kapag walang scientista, wala na pag-unlad. Kaya dapat rin magpag-aral ng mga tao dito. Magtigil ka, Bensan. Ano mo? Hindi ka na nasampat disiplina. Ano mo tayo? Kayo po ba kabesan ka? May nasabi ko ba kayong mga ata? Hindi, pag-bilhin nyo natin ano po. Mga talangan ko ay ano ko malaga. Hindi ba kabesan ka? Nasa loob lang.
Okay na kayo? Okay na kami. Kaya naka-record? Ay, hindi. Cut!